Hello everyone! I'm going now to Katarman, to the Schools Division Office dahil ako po ay inatasang ng aming Schools Division Superintendent na pumunta sa kanyang opisina. Wala lang po akong ginawang masama. Pero may importante lang ang pag-uusapan tungkol sa isang function of course ng school head o school principal. Walang iba kundi ang human resource management. So when we talk about human resource management, number one po na ating dapat basahin, dapat intindihin ng mabuti ang laman po ng tungkol po sa Civil Service Commission or ORA. Omnibus Rules on Appointments and Other Human Resource Actions. Siyempre, kasama dyan po yung mga rules na dapat nating i-follow, mga guidelines na dapat nating i-follow when we talk about promotions of our teachers. As a school head, dapat talaga sundin natin kung ano ang nasa ora-ora pagdating po sa pag-promote ng ating mga teachers. Ang ora-ora, again, Omnibus Rules on Appointments and Other Human Resource Actions. Dapat kabisaduhin natin ang laman nito na related po sa ating functions as principal or school head. Doon naman po tayo sa latitude of discretionary power ng superintendent. Pwede ba i-appoint ni SDS ang rank 4 at hindi yung rank 3? The answer is yes, pwede. Because kasama yan or nasa bound pa yan ng discretionary power. Yung tinatawag natin wide latitude of discretion ng appointing authority. Sa ora-ora, meron po tayong tinatawag na power of 5. Para po yan sa latitude of discretion ng appointing authority. Yung power of 5 ay, halimbawa, merong isang natural vacancy o isang item, ita-times mo yan sa 5. So means, 1 times 5 is 5. So yung nasa top 5, any of those na belong to the rank 1 to 5 can be appointed, can be given the item. So hindi ibig sabihin na rank 1 ng isang applicant ay automatic na ibibigay sa kanya ang item. No. Pwedeng ibigay ni appointing authority or ng superintendent ang item sa rank 5 or sa rank 4, sa rank 2 or 3. Depende na po yun sa decision niya o sa mga factors na kinoconsider niya sa pagbibigay ng promotion or appointment. So in our case, we have 3 natural vacancies. So times 5, 15. So kung merong 15 na applicants or 20 applicants, yung top 1 to 15 ay pwedeng makakuha ng item. So yung rank 15, pwedeng mabigyan ng item for promotion kasi kasama siya sa latitude of discretion ng superintendent or yung appointing authority. Kaya po, yung mga rank 1, dapat huwag magmayabang na sa kanya na o magmalaki, magmayabang kasi isa rin sa kinoconsider ng appointing authority and of course yung nagre-recommend na school head ay yung attitude ng applicant, lalo na yung mga sa promotion. Tayong mga principal, tayo po ang nasa ground, nasa field. Alam natin kung sino-sino sa mga applicants for promotion sa ating school ang may mabubuting attitude, good attitude, good behavior,
good work, best work ethics, tayong nakakalam yan. Kaya, pwede nating i-recommend kahit na sino na pasok sa latitude of discretion ng superintendent or ng appointing authority. Pero, recommendation lang po yun natin, still, ang magde-decide kung kanino ibibigay ang item ay ang appointing authority o superintendent. So, yun ang pag-uusapan namin mamaya, SDS,